Hi, kamusta? Welcome back. At ngayon pag-uusapan natin ang AI impact in the Philippines this coming 2026. So medyo malapit na kasi 3 months na lang, 2026 na. And didiscuss ko rin sa video na to ano ba yung companies na tinamaan ng 2025. Okay? So, before ako mag-start, this is not a financial advice. This is just based on my personal opinion. Okay? If that's clear. So, start tayo dito. Ito yung Accenture. So, kilalang-kilala dito sa Pilipinas. And recently, nag-layoff sila ng 11,000 employees. So, buong mundo naman yan, not just in the Philippines. So, around 10% nun sa Philippines, which is still malaki. Libong tao na wala ng trabaho because of this AI, according to them. And tinignan ko yung stock market nila, kung makikita niyo, pababa talaga simula ngayong taon. So, yan, pababa siya ng pababa. And tingin ko two factors yung naging reason kung bakit nag-lay off ang Accenture. So, pwede nating bigay natin yung benefit of the doubt sa kanila na kung saan talagang AI yung reason. Pero this is a combination of yung mga client din kasi are capable of using na yung AI. So, yung parang service ng Accenture, medyo hindi na rin kailangan sa ibang sector nila. So, yun yung tingin ko, it's double reason. One is, yung mismong company, hindi na ganun ka-profitable. So, kailangan nila mag-cut ng loss. And second is, pwede naman talagang inside the company, mas efficient na yung AI compared sa human. So, yun yung tingin ko kung anong nangyari dito sa Accenture. And based din naman sa stock market, doon natin makikita yung performance nila. Okay, so eto yung summary lang. By the way, that's yung recent second wave siya. So may first wave na yun. So nung last May, may nag-layoff na sila. So global, 10,000. And then sa Philippines, that's 1,000 to 1,200. So again, 10% again nung mga na-layoff globally sa Philippines. And then second wave, ito, nitong nakaraan lang. So 10 to 12% ulit. So nandito naman yung mga reasons, yung cost nun, and tingin nila, and for them makakasave sila ng $1 billion actually based dun sa estimation nila because of this layoff. Pero yun yung impact for 2025 so far. So may 3 months pa, and ngayon titingnan natin ano ba yung mga companies na pwedeng maapektuhan by 2026, which is next year. So of course, based dun sa research ko nga, ang unang-una is yung mga BPO, yung customer services. And makikita nyo, more than 70% nung job na to ay exposed to that. Kasi napakagaling na namang AI ngayon. So, nandyan nga yung Accenture, Concentrix. So, anything na related sa BPO and customer services, exposed sila for this risk na not just yung company na maging efficient sila in using AI, but even yung clients. Ako rin, mas madalas akong gamitin yung Grok, ChatGPT, or Copilot, or kung ano mang AI, kaya ko na rin gamitin, and I think kayo rin kaya nyo na gamitin. Kaya yun yung pwede talaga ma-disrupt yung mga customer service company. Second is yung financial services. So, ito, tingin ko dalawa naman yung factors na kung bakit madi-disrupt maliban pa sa AI, yung crypto. I'm a big believer of crypto, kaya tingin ko yung mga bank kapag yan nga, nawalan sila ng control doon. And sa crypto kasi hindi siya regulated talaga. Most of them hindi regulated, yung iba nire-regulate na. So, yun yung isang nakaka-apekto sa kanila. And second is yung sa AI, in terms naman yung mga service like yung siguro yung pag online transact, hindi mo na kailangan pumunta doon sa bangko. So, mas nagiging yung human interaction less na rin. So, here in the Philippines, hindi pa ganun kalaki yung impact, pero sa ibang bansa, malaki na. Kaya by 2026, gradual yun eh. So, makikita nyo, 50% silang exposed. So, hindi naman siya parang 100% mawawala kaagad. So, by 2026, 50% exposed. It doesn't mean na 50% mawawala ng trabaho. So, yun yung tingin ko lang naman dito. And yung third is yung administrative or clerical work. So, kagaya ng mga, kunyari, bibili ka ng bahay, di ba? By my experience, nung nag-try kaming bumili ng bahay, ang daming kailangan fill upan. Tapos parang nag-fill up na kami ng isang form, biglang may fill upan na naman na same lang din naman yung laman. So parang ang daming redundancy. I think hindi lang dalawa eh, tatlo or even apat nung time na makuklose na namin yung parang
lilipat na kami from in-house to Pag-ibig, may fi-fill up pa na naman na same information ulit. Sabi ko, grabe, super daming redundancy, and tingin ko kayang i-solve yun ng AI. So, kung makikita nyo, exposed din 'to sa, impact ng AI by 2026. Again, ang pinag-uusapan natin is 2026. This is very, very close. So, 'pag 2029 o 2030, ibang usapan ulit yun. I-update ko ulit itong video na 'to, and then dito naman yung mga sumunod, itong kulay orange, ito yung, relatively medium risk. So, ito yung mga high risk and then medium risk, and nagulat actually ako nung nag-try ako mag-search. Yung IT or tech, ano siya, low risk siya relatively. Kung makikita niyo, dulo siya. Akala ko talaga nung before ko i-start 'tong video na 'to, yung IT yung number one na madaling ma-replace, pero turns out hindi, kasi mas konti pa rin talaga yung IT sa Pilipinas, and mas kakailanganin pa kasi sa sobrang taas ng demand ng AI. Actually, IT pa rin naman nagsu-support sa AI. So, ito yung mga tingin kong maapektuhang sector by 2026, and nandito yun, tinabulate ko siya. So, pwede nyo i-pause 'to, tingnan niyo kung ano yung mga nakasulat dito. So, in my next video, pag-uusapan naman natin ano-ano yung mga trabahong low risk, yung mga puwedeng kahit may AI na hindi talaga maapektuhan, or yung impact sa kanila is minimal lang. Okay, if gusto niyo yung ganitong mga video, you can like and subscribe. Thank you for tuning in, and see you in my next video. Bye.